Napakarami yung problema ng ating bansa. Pero bakit yan ang inuuna niya? Napakarami hong problema ng ating bansa, pero bakit siya nang inuuna niya? Parang may mali. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung ano masasabi ko tungkol dyan. Well, itong pagsabi niya nitong statement na to, ito yung nung nagsampa siya ng kaso o demanda laban kay dapat ang Vice Chair Ralph Calinisan. Yun nga sinabi niya. So bakit daw yun ang inuuna? Ang tinutukan niya siguro yung pinag-iinitan siya, bakit siya inuuna. Well, may dahilan niya kung bakit pinagtutuunan ng pansin yung issue tungkol sa'yo. Bakit sila may mga demanda, may mga reklamo tungkol sa'yo. Bakit kaya nasabi ni Norman Mangusin, no, Francis Leo Marcos, siguro parang defense mechanism niya. Parang way para sabihin daming problema, huwag niyo akong huwag akong pag-initan niyo. Parang gano'n, di ba? Parang nung bata pa tayo, sasabihin natin sa mga magulang natin, teacher, o kung sino mo sumisita sa akin, bakit akong pinupunan niya? Siya nga ganito, siya nga ganyan. Siya nga ganito ginawa Parang nagtututuro. Yan yung ginagawa niya. Isa pa, sigurado nararamdaman niya na masyado na mainit ang mga tao sa kanya. Hindi na siya halos makagalaw, masyado ng attention ng mga tao, masyado na siyang pinag-iinitan, topic na siya ng mga balita, vloggers, at pinag-uusapan na siya ng mga tao. Kung saan siya magpunta, sinusundan siya, lalo na ng Food Genius, yung grupo ni Food Genius, So, nakakaramdam na siya ng parang lumilit mundo niya, at naiilang na siya, naiinis siya, doon siya napipikon. Kaya, napasabi niya to na ang dami problema ng bansa. Bakit hindi ito iniuna? Diba? Or something like that. Well, yun ang gustong unahin ni Ralph Calinisan Bakit ba? Nag-aasaran kayo, dami mo sinabi nga tungkol sa kanyang nakaraan, di ba? Sabi mo, may politiko na hindi naman sikat. Parang nagpapapansin, ginagamit ka. Ginagamit yung issue tungkol sa'yo para sumikat. Tapos ngayon, uma-action na siya, akala mo pinag-iinitan ka. Ganun talaga buhay Nagsasalita ka, siyempre yung tao, magre-react din. Katulad lang yan din ng yun ni MG. May sasabihin ka, may sinabi rin siya, nagdemanda ka, siyempre, nag-counter rin siya, counter demand or counter lawsuit. O nagdemanda rin siya. Hindi naman pwedeng ikaw lang salita na salita dyan. O, sasabihin na naman ng iba, sila MG nagsimula, si Calinisan na nagsimula, ganito, bla bla bla. O, pag nag-research kayo ng maayos, makikita nyo ang daming sinasabi nito ni Norman Mangusin o ni FLM. Kahit sa LTO chief, di ba, ang dami rin niya sinabi. Research din. Kung magfo-focus tayo sa mga mas mahalaga o iba pang mga problema ng bansa, So, sino magsasabi kung ano yung uunahin? Sino yung magsasabi na, wag mo na asikasuhin dahil hindi yan priority. Dito muna tayo sa may priority na na mga problema, mga kaso. Sino magdidesisyon yun? Yun ang tanong doon. Ikaw? Si Calinisan? O yung ibang pulis? Ibang mga politiko? I don't think so. Ang ginagawa ng mga ganitong ahensya, kung may dumating na problema o dumating na reklamo, pa-file nila, action na agad nila yan. Di ba? Ang lang dyan kailangan makakuha ng ebidensya, mga impormasyon, pero definitely kumikilos lahat yan. Hindi yung isa lang ang ginagawa nila. Ngayon, o sabihin natin na ikaw ang priority nila, inaasikaso ka nila. Pero does that mean, ibig ba sabihin wala na sila bang ginagawa? Di ba? Ang laki-laki ng ahensya nila, ang dami nilang empleyado, ang dami mga abogado, clerks, mga detectives, mga investigador. Ano yun? Ngayon ba ikaw lang inaasikaso? Hindi. May mga inaasikaso rin yung ibang issue, ibang problema ng bansa na hindi natin alam. Marami yan. Daan-daan, baka libo-libo yan. Hindi lang natin alam. Akala mo lang ikaw ang inuuna kasi siyempre, pag-uusapan ka ikaw ang talk of the town, mainit ka mainit ang issue sa'yo kaya lang din naman laging laganap yun dahil ang dami mong sinabi. Di natural, ayun, gaya nga nasabi ko, nag-react sila. Tayo mga Pilipino kasi minsan yun ang defense mechanism natin Dami-dami bakit ako inuuna nyo? Parang sa trabaho, pwede ba natin sabihin sa boss natin na ang dami-daming mga nalilate din dyan, ang dami-daming mga
absent, bakit hindi sila ang unahin nyo? Bakit ako? Na-late lang ako ng ilang beses, bibigyan nyo ako ng write-up, bla bla bla. Hindi ganun. Pag inaksyonan ka ng HR, binigyan ka ng disciplinary action, hindi nangangahulugan na ikaw lang ang ano nila. Marami rin inaasikaso yan, ganun din dito. Kay Norman Mangusin. Inaasikaso din ibang bagay, pero nasa iyo attention ng mga tao, attention ng media, ng mga vloggers, ano magagawa mo? Ito pa isang take ko dyan, itong kay FLM, maraming apektado mga OFW dyan, maraming nagsasabi na nabudol sila. Marami ang nagsasabi na umabot ng milyon ng kanilang mga binigay dahil akala nga nila di ba, para sa humanitarian ek na yan. Hindi naman talaga natupad. Ano yun, sabihin ba natin sa mga yun hindi mo na natin asikasuhin yung kaso nyo. Itong munang mga ibang problema naman hindi ganun. Kaya masasabi ko lang ang mga ayun sa gobyerno, yun nga, maraming ginagawa yan. Hindi lang itong issue ng kay Mang Musin. So yeah, have a nice day guys. See you in the next video.